ito yung saklaw ng ating pag-uusapan, instruction about wealth. Pakitaas nga po ang mayaman dito, mga kapatid, kamay ng mayaman. Pakitaas ang kamay. Mukhang malaking pagkukulang ko sa inyo, mga kapatid. Mukhang nagkamali ako ng mga pagtuturo sa inyo. Ang Kristiyano mayaman. Oh, sino mayaman dito? Prosperity theology. Maya-maya makikita po natin in detail ang bagay na to. Sa chapter 17 naman po, mga kapatid, sa unang kalahating bahagi, instruction about forgiveness and service, verses 1 to 6, forgiveness, 7 to 10, service, among others. Yun po, mga kapatid, itong ating pag-uusapan, using parables, serye ng mga instructions ni Lord habang siya'y patungo sa Jerusalem ng Judea. Ang Luke 16 ay nagbibigay din ng tinding pagdidiin, emphasis. Tama po ba yung aking pagkabigkas? Emphasis. Nagbibigay ng todong diin sa mahalagang katotohanan na dapat nating isaalang-alang. Ano po yun? At itong pinakatema ng chapter 16 of Luke. Ano po yun? Life is a stewardship. Pakisabi nga sa katabi, life is a stewardship. Tagalog, ang buhay ay pagkakatiwala. Pagkakatiwala. At marapat nating gamitin yung mga God-given opportunities ng buong katapatan para po sa kanyang kaluwalhatian. Isang araw ay magbibigay sulit tayo sa ating Panginoon sa anong ginawa natin sa lahat ng kanyang ipinagkatiwala sa atin. Kaya marapat lang po na ukulan ng pansin ang sinasabi ni Lord dito sa ating pong pag-aaralan dahil po magtuturo ito sa atin ng tama o maling gamit ng kayamanan. Kaganda ng awit ng koro kanina. Meron tayong gagawing pagpipili, whether we like it or not. Pagpipili po, Kristo ba o kayamanan? Maraming pagkakataon ang tao sa mundo, kahit hanggang ngayon sa ating kapanahunan, ginagawang Diyos ang kayamanan. At kagaw ng Diyos sa puso ng tao ang salapi at kayamanan. Sa pag-aaral natin ng Biblical Financial Study, nakita natin na mas marami palang mga talata sa Biblia ang mayroon pong pagtukoy sa kaperahan o yaman. Di ko maalala na, Pastor Nes, kung ilan yung mga talata. 2,300 plus verses tungkol sa finances, tungkol sa kayamanan. Mas marami pa raw po kaysa dun sa mga talata na may pagtukoy sa paano papasok ang tao sa langit. Kalain niyo yun. Ibig sabihin po nun, ginugusto talaga ni Lord na magkaroon tayo ng wastong kaunawaan tungkol sa pagkakatiwala niya sa atin ng mga bagay-bagay, including ang kayamanan. So, mga kapatid, kung magkagayon po, alam natin sa Panginoon mismo, sa kanyang pagministero dito sa lupa, nakahalubilo po siya ng mga aba, ng mga api sa lipunan, mahihirap na nag-aakala yung pag-angkin ng mas maraming yaman ay ang solusyon sa kanilang mga pinoproblema. Kaya lang, makikita naman natin kahit sa ating panahon, mga kapatid, mientras kang maraming pera, parang mas hirap kang magpasya kung kaya mo bang ilarga ito para kay Lord o ginagamit mo ito para sa pagsusulong ng kanyang kaharian dito sa lupa. Tandaan po natin, pagkakatiwala. Ang unang iglesia ng Diyos na kanyang tinatag, ayon sa aklat ng mga gawa, kaya nagawa po ng mga mananampalataya, ipagbili yung kanilang mga ari-arian, ipagkatiwala sa mga apostol, yung pagbabahagi ayon sa kailangan ng kapatiran. So wala pong mahirap sa pagsasama-samang Kristiyano, mga kapatid ko sa Panginoon. And we read that from the book of Acts chapter 2, verses 44 to 47. Magbigay po tayo ng halimbawa ng mga
pagkakatiwala sa atin ng Panginoon. For us to better understand the thought. Narito po ang ilang kalagayang nagpapakita ng pagiging katiwala natin. Una, we are stewards of the material wealth that we have. Marami man yan o konti, basta tayo po'y katiwala, pinagkatiwala ng Panginoon ng material wealth. At isang araw po, mga kapatid, darating, mananagot tayo sa Diyos kung paano natin ito nakamit at paano ginamit. Dalawang magkasunod pong bagay yun. Paano nakamit yung kayamanan at paano ginamit? Tayo po'y magbibigay sulit sa ating Panginoon. Kasi may tinatawag po tayong posibilidad na yayaman tayo sa maling paraan. Basta si tao gusto niyang yumaman. So, di na niya niisip basta kung paano niya kakamtan ito, basta yayaman siya. Nandiyan po yung scamming, nandiyan po yung iba-ibang mga paraan. Mula po sa buong kasaysayan natin, mga kapatid, sa pang-araw-araw natin buhay, mula po doon sa 5-6, ngayon scamming na po. Nangyayari po yun. But, mga kapatid, outstandingly, there is this thing we call righteous wealth. Kayamanan mula sa matuwid na kaparaanan. Hindi po basta yumaman. At kung nakakamit ka ng ganoong pagkakatiwala, paano mo naman ginagamit? True stewardship means that we thank God for all that we have and use it as He directs. Pinasasalamatan natin kasi galing po sa Kanya yan, pagkatapos gagamitin po natin ayon sa Kanyang dinidikta sa atin. Simula po sa pag-iikapo. Ito, lalabas naman ang aking mga dating minsan ay napapagod na yata kayong marinig mo ito mula sa akin. Simula sa nakupo. Pagdating na po sa pagkakalob, ikapo, napupunta na po sa nakupo. Ayan, mga boxes po natin ng nakupo o ikapo. At saka mga offerings, Yan, mula po sa pag-ikapo, alalahanin din po nating ipahawak natin sa Lord yung anong ginagawa naman natin sa ating 90%. 10% belongs to God. Yun po yung ikapo, tithes. Tapos yung 90% pinagkakatiwala niya sa atin, paano po naman natin gagamitin yon? Saan po natin inuukulan yon? Itong mahabang bakasyon na to, pangangahasan ko nang sabihin, mahabang bakasyon. Nagkatapat-tapat na, may semester break sa mga estudyante natin, meron pong undas at kung ano pa, tapos itong halalan mula bukas, ay may mga patlang-patlang ng 31, may pasok dapat yon, di ba? November 2, may pasok na dapat, di ba? Ay, tama ba? 3. Ang haba. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Kain dito, kain doon, pasarap, nam. Tululaway. God makes us stewards of material wealth. Pangalawa, stewardship ng time. Sa Efeso, Kabanatang 5, talatang 15 hanggang 17, we would encounter a phrase in that text, redeeming the time. Redeeming the time. At sa tuwirang salin daw po, mga kapatid, pagka nilagay mo na sa ating lingwahen, Tagalog, Pilipino, ay yung pong, sabi niya ay pagsasamantala ng pagkakataon. Si Kristiyano mapagsamantala. Get niyo po yun? Parang walang... Gutom na ba kayo? Mamaya pa yun. Pagpasok natin dito kanina, doon sa ibaba, meron na pong nakahilera doon sa lamesa sa baba. At nung silipin ko yung isang parang nakakatululaway nga. Relax lang. Message muna, para sa espiritu muna. Yan. So, yung pong basic na idea, pagka ginawa daw po natin ito, sabi po, life ceases to be enjoyment and becomes investment. Kagandang kapahayagan po, mga kapatid. Kapag tayo po ay laging mayroong pagsasamantala sa pagkakataon, grabbing every opportunity dahil sa
pinagkatiwala sa atin yung oras, yung panahon. Mga kapatid, ang buhay daw natin, hindi na po magiging basta pagsasaya o kaya hayahay at magiging ito'y pamumuhunan o pag-impok. Hallelujah. Ikatlo, na halimbawa po ng kung tawagin natin ay pagkakatiwala, tayo po ay maging katiwala sa mga gifts and abilities or kaloob at mga abilidad na binigay po niya sa atin. 1 Peter chapter 4 verse 10 nagsasabi po na nagbigay po siya sa atin ng maraming different gifts, sabi niya, and use it for service. Use it for service. 1 Peter chapter 4 verse 10. Gamitin to sa paglilingkod, pagtulong sa iba. At meron pong talata somewhere, sabi ng New Testament, especially to the household of faith. Lalo na sa pamilya ng Panginoon, sa pananampalataya. Meaning, sa ating pong mga ugnayang kapatiran sa kanyang iglesia. Ano ang aking ginagawa dahil pinagkalooban niya ako ng kakayahan? Now, ito pong pagkakaiba, mga kapatid. Yung magnanakaw, magsasabi, what is yours is mine, I'll take it. Sasabihin naman po ng taong selfish o yung ganid, what is mine, I'll keep it. Pero si Kristiyano, ito pong marinig mula sa kanya. What is mine is God's gift, a gift from God. I will share it. Ulitin ko po. Yung magnanakaw, magsasabi daw po, what is yours is mine, I'll take it. Yung makasarili naman, sasabihin niya, what is mine, I'll keep it. Pero si Kristiyano, ang marinig mula sa kanya, what is mine is a gift from God, I'll share it. Kaganda po ng pagkakaiba, mga kapatid ko sa Panginoon, ayon sa pag-unawa natin mula sa scriptures tungkol sa stewardship. We are stewards and use our abilities to win the lost, encourage the saints, and meet the needs of hurting people. Ang ikaapat na halimbawa, pagiging steward. God's people are stewards of the gospel. 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. Itiniwala po sa atin ng Diyos, mga minamahal, ang yaman ng kanyang katotohanan. What we read from the Word. 2 Corinthians 4:7. At dapat po nating ito'y pangalagaan, bantayan, at ipagtanggol. Dahil po maraming mga bulaang propeta sa panahon ng sa pagtatapos ng panahon, kung kaya dapat ay alerto si Kristiyano sa kanyang pinaniniwalaan at pinanindigan, pinaglalabang katotohanan. Mga kapatid, sabi nga po ay nagdaos tayo ng ating missions conference nung nakaraang mga linggo at inanyahan po natin pumunta rito ang ating mga outreach pastors from different places sa ating pong bansa. At alam nyo, gusto ko pong pangahasang sabihin sa inyo, mga pinakaibig. When you give for the ministry or service in the Lord, your peso goes a long way. Hindi ka makatungo sa probinsya upang magnasa ka ng pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. But here is somebody na tinawag ng Panginoon para sa layuning iyon at ating sinugo at ating sinusuportahan. Bahagi po ng ating mga pagkakalob, linggo-linggo o higit pa, mga kapatid, tumutungo sa hindi kalakihang allowance ng ating mga outreach pastors. At meron pong paliwanag tayo dyan. Una, hindi naman tayo kasing yaman ng mga malaking mga grupo at mayroong kakayahan ng pagbigay even by dollar. Pero mga kapatid, tinuturo po natin sa ating mga outreach pastors na tungkulin nating, halimbawa sa amin, ako kasama na,
tungkulin po namin turuan ang grupo ng mananampalataya pinangunahan namin sa MCF here sa Marikina upang matutunan po yung kahalagahan ng pagkakaloob. Na dumating sana sa punto na hindi na po manggagaling sa Mother Church yung ika nga po'y tuwiran at tuloy-tuloy na pagsusuporta sa manggagawa sa Masbate, sa Pangasinan, and somewhere else, Cagayan, at kung saan pa malalayong lugar. Meron po tayong programa sa missions na unti-unti po, pag umabot na po sa ganung takdang panahon, naasahan natin na meron na pong mga paglago sa pananampalatayang kapatiran sa lugar na iyon na kanyang pinapastoran at makuha na ang katotohanan mula sa salita ng Diyos, tuturuan po ang iglesia na magkaloob para sa pagsuporta ng kanyang lingkod. So hindi na po dito, unti-unti po babawasan yon. At ito maganda, kapatid ko sa Panginoon. Hamon din po ito sa atin dito sa Marikina, MCF Marikina. Come next year, pinagkasundoon po sa ating conference na iyon nung nakaraan na ang bawat outreach natin sa mga lugar-lugar kung saan nilagay ng Panginoon, magkakaroon po sila ng hangarin at may sa katuparan na magkaroon po ng isang outreach. Sa kasalukuyan, 8 tayo na grupo kung saan naroon sa ating bansa. Dodoblehin po ni Lord sa pamagitan ng pagsisipag ng ating mga manggagawa ayon sa pagkakatakda talaga sa kanila. Nakatutuwa po kung susurin nating mabuti. At kapatid ko sa Panginoon, with gladness of the heart, sasabihin ko po sa inyo, kasangkot ka roon, kasama ka roon. Bawat halaga, malaki o maliit, na yung pinagkakaloob sa gawain ng Panginoon, kasama ka doon. Can you say amen to that? Konti naman. Amen! Yan. Okay. Magkaloob na po kayo. Andun mga boxes. Alright. So, yun po, mga kapatid ko sa Panginoon. Ito ang maganda, no? Sa saklaw po nitong ating pambungad na pinag-uusapan. Know this. If we are faithful stewards, God will reward us generously, and that reward will bring glory to His name. Ulitin ko po. If we are faithful stewards, God will reward us generously, and that reward will bring glory to His name. It goes a long, long way, kapatid ko sa Panginoon. Continues to support the ministry of our church sa paghahayo. Diyan po sa Tumana, diyan po sa Orange, at somewhere else. At meron pong nakikipag-ugnayan sa atin. Hindi po tayo yung, ano ba mas tamang salita? Hindi po natin sila hinanap. Hindi po tayo nag-promote via internet na meron ganitong gawain. Alam po nila, nalaman nila, and they joined us. Pinagkatiwalaan po tayo. At sabi ko nga sa inyo ulit at ulit, ibang magkonekta ng tao ang Diyos. Kasi po, malinaw sa Kanya ang Kanyang direksyon. Winning people to His kingdom. Up until now, ito pa rin po ang enterprise ni Lord, kapatid ko, sa Panginoon. So, mayos ka, ha? Ang kabila naman, matindi rin katotohanan po. Yung parable ng Lazarus and the rich man, magpapaalala po sa atin na sa maling gamit ng pera o yaman. Samantalang sabi nga po natin, there are souls to win to the Savior and our money can help get that job done. Meron naman palang maling paggamit ng salapi o kayamanan. Meron pong kinote si Warren Wiersbe sa kanyang aklat at nagngangalang Henry Fielding na sumulat daw po ng ganito, make money your God and it will plague you like the devil. Gawin mo raw ang kayamanan o pera na yung Diyos. Anong mangyayari? Pepestihin ka niyan. Kagaya ng ginagawa ng dyablo. Kaya ito na. Pag-usapan po natin ang parable of Lazarus and the rich man.
Jesus the Lord had been speaking primarily to His disciples. Nandun po yan sa verse 1 ng chapter 16. Sabi niya, Jesus told His disciples. So ang pangunahin po niyang kausap, lalo na yung unang bahagi po, meron isang naunang parable dito, at ang mensahe po naman nun, yung tamang paggamit. Ang ating ukulan ng pansin ngayon, sumunod na parable, maling paggamit ng kayamanan. So while the disciples were listening, meron pa rin pong isang grupo nakikinig. Sa verse 14, sabi po rito, mga kapatid, the Pharisees who loved money heard all this and were sneering at Jesus. Mantakin niyo yun. So ito, may nagtuturo ang Panginoon. Pagkatapos po, mayroong isang grupo, yung mga Pariseo, na pinakilala po sa verse 14, ano nga po? Who loved money. May pag-ibig sa salapi. In love sa pera. Sa kabila po ng kanilang pagkarelihiyoso, yung strict religious practices, laman sila lagi ng templo, nag-aayuno, at metikuloso sa pagsunod sa panlabas na pagsunod ng kautusan, they loved money and cultivated values that were godless. Sa atin po, 5-6 una. Tapos meron po tayong nabuong kultura ng sugal. Tapos nagdala po sa atin diyon sa pagiging corrupt. Lagayan dito, lagayan doon. At scam dito at scam doon. They professed to trust God, but they measured life by wealth and possessions. Wala pong pinag-iwan sa mundo na ika nga ng di sumasampalataya. Kung ito po'y may tuturing na malaking pagkakamali noon, ngayon din po, hanggang ngayon din po, malaking pagkakamali ng mga Kristiyano mismo. With our lips, we honor the Lord, but with our worth, we live like the world. How we acquire and how we spend it, the worldly way. Look, mga kapwa ko, mga magulang, maring kailanganin po nating suriin mabuti sa ating kamalayan ang katotohanan ito. Ano ang nagmo-motivate sa atin upang hingin natin sa ating mga anak, itong kursong kunin mo. Itong yung dapat na maging kalagayan. Ano ang nagmo-motivate sa atin nun? Pera, ginhawa, kayamanan, and so on and so forth. Hanggang maging Diyos na ng ating anak iyon. And multiply that by the millions of Filipinos in our time. Yun po ang kauwian, mga kapatid ko, sa Panginoon. Ang dapat sanang ginawa ng mga Fariseo sa oras na iyon ay umayon sa agos ng masa na unti-unti pong tumatahak tungo sa itinatayong kaharian ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo na kanyang sinugo bilang Panginoon at tagapagligtas, Mesyas. Pero hindi po eh. The Pharisees rejected the ministry of John the Baptizer na nag-introduce kay Lord Jesus. One time, John 1:29, sabi po, Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Pinakilala ni Juan kung sino yung darating na Mesyas. Alam nyo, pinahintulutan po ng mga Pariseo na mapatay ang propeta ng Diyos na ito. So hindi po tayo magtataka, noong dumating na ang Panginoong Jesus at ipangaral na po niya, Repent and be baptized, for the kingdom of God is at hand. Pinangaral po ni Juan una yon. Sumunod kay Lord Jesus. Sumunod sa mga apostol. Wala pong pagbabago sa kanilang mensahe. Repent and be baptized and the kingdom of God is near, sabi niya. Nireject din si Jesus. At pinagsigawan po at hiningi kay Pilato. Di po ba nagugas pa ng kamay si Pilato? Wala na akong alam na gagawin dyan. Bahala na kayo. Ayan po ang nangyari, mga kapatid ko sa Panginoon. Samantalang ang masa, ninanasa po nilang mapabilang na sa kaharian ng Diyos. Sana ay humanay na ang mga Pariseo doon. Pero hindi po nila ginawa. Alamin po natin to. Kapag ang buhay natin ay napaghaharian ng pag-ibig sa salapi
animo ay binubuksan natin ang pinto sa lahat o anumang uri ng kasalanan. Pag-ibig sa salapi. 1 Peter 6:10, ano pong kapahayagan ni Pablo kay Timoteo? For the love of money is the root of all kinds of evil, ang sabi po. The law and the prophets, the scriptures in that time were until John, ang sabi po ng verse 16. The law and the prophets were proclaimed until John. Dahil ipinakilala po ni Juan ang tagapagligtas at pinangaral po ang pagdating ng kanyang kaharian. Hindi po naman ibig sabihin nito na nabaliwala yung kautusan. Sa halip, mula sa bibig mismo ng ating Panginoon Jesus nagpahayag, I did not come to abolish the law, but I have come to fulfill it. With that, mga kapatid, makita natin, sa kabila po ng pagyayabang ng mga Fariseo sa pagtupad ng kautusan ni Moises, hindi po nila tinanggap ang dumating na tagapagligtas na isinulat ni Moses mismo. Alam nyo, dito sa record ng chapter 16, parang merong isang bahagi na maikli lang naman, pero parang ano ba ito, isiningit. Dito po mula sa 18 and 19 and 20. Ilang talata lang po, parang naisingit ang usapan tungkol sa divorce and remarriage. Dito ang pinag-uusapan primarily stewardship and love of money. Pero paano nasingit yung divorce and marriage and remarriage? Noon at ngayon, sa marami pong samahang mag-asawa, nananatili po number 2 sa mga bagay-bagay na itinala, number 2 siya na pinoproblema ng buhay mag-asawa tungkol sa kaperahan. May pera mang hawak o wala, pinag-aawayan ng mag-asawa ang pera. Sabi ko nga pong madalas sa mga seminars ng couples, ako'y nahihirapang umintindi kung pumupuro na yata ang aking kukote. May mag-asawa na wala nang hawak na pera, pinag-aawayan ng pera. Naintindihan ko po sana kung may pera, pag-awayan, parang okay lang kasi may pera namang, may dahilan namang hawak-hawak. Eh wala kang hawak na pera, pinag-aawayan yung pera, hindi ko maintindihan yun eh. Pumupuro na yata ang aking kaisipan dito. At patawarin po tayo ng Panginoon, mga kapatid, baka nagagawa po natin yon. At nagpapahiwalay ng mag-asawa ang kaperahan, maniwala po kayo dyan. So ito po yung dahilan, kapatid ko sa Panginoon. Kaya po, noong mapatahimik na niya ang mga Fariseo, binigyan niya sila, yung kanyang mga lagad, ng malinaw na paglalarawan kung anong mangyayari kung sila ay magpapatuloy sa covetousness and therefore unbelief. Yung kwento tungkol sa kay Lazaro at sa mayamang lalaki. In fact, ang description po dito ng Bible, mga kapatid, hindi lang basta mayaman, kundi napakayaman na mama ito. Napakayaman. Isipin nyo lang, doon sa verse 19 there was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. Wow! Mag-imagine tayo sandali, ha? Para po maintindihan nating mabuti itong bahaging ito, kapatid ko sa Panginoon, meron pong batas sa grammar, sa Greek grammar, ng panahon sinulat po ito at sinulat sa Greek language, meron pong batas sa grammar na tinatawag pong law of reversals. Law of reversals. Ang halimbawa po nito sa pagkakasulat ng Biblia ay yung mga linya, halimbawa, ma-encounter ninyo, maalala ninyo, yung pong linya na ang una ay huli, ang huli ay una. Yan. O kaya po, sinong nagnanais na maging dakila, siya ay dapat maging lingkod o lipin. Reversals. Ginamit po yan. So, dinidescribe ang mamang mayaman dito, napakayaman. Sabi, samantalang si Lazaro, mga kapatid, ay may tuturing pong pulubi. Pulubi. Talagang contrast na contrast. At ginamit pong kaparaanan po yun para ipaunawa ng Panginoon sa kanyang mga kausap yung kahalagaan, maintindihan pong mabuti
merong maling paggamit ng kayamanan. Siya nga pala, meron pong nag-aakala na ito'y maring hindi kwento lang o talinhaga. Maring totoo daw pong pangyayari ito kasi among many parables na ginamit ng Panginoon sa kanyang pagtuturo, namumukod tangi po, binigyang pangalan yung isang mama dito sa kwento, si Lazaro. And you know what Lazarus means? God is my help. God is my help. Napakaakmang kahulugan ng pangalan, kapatid ko sa Panginoon. Sa pagkakataon na tayo po'y nangangailangan, ano ang ating ginagawa? Kaparaanan para mapunuan yung ating pangailangan. Nawa po, hindi po sa maling kaparaanan. Sa halip, magtitiwala tayo sa Panginoon. Sapagkat sabi niya, God is my help. Lazarus. So, law of reversals. Okay, pinakikilala po yung mama na mayaman, napakayaman. Nako, kapatid ko sa Panginoon. Nagsusot po ng sabi, dress in purple and fine linen. Di po sa ukay-ukay. Ako po'y bumibili din minsan-minsan sa ukay-ukay. Okay naman. Ukay-ukay, okay. So, hindi po sa ukay-ukay, o hindi po bili sa department store, kundi sa meron pong exclusive signature clothing. At kumakain din po, hindi po sa turo-turo, hindi po sa karinderya, hindi sa restaurant or eat all you can, kundi sa 5-star hotel o kaya papaluto sa sariling kanyang anong tawag doon? Chef. Yan. Nahanay po ito sa mga tao ng yung list of rich and famous ng Fortune magazine halimbawa. Meron pa ba noon? Meron pa noon, no? Ang isang English na word na talaga daw pong akmang gamit dito para ipakilala ang ganitong klase ng estilo ng buhay ng napakayamang lalaki, flamboyant. Flamboyant. Marangya. Talaga pong hindi po siya basta-basta lang. So, people admired and envied him. Dito na yata sa panong mamang lalaking ito na mayaman, nauso yung sana all. Maitanong lang po natin, bakit nga ba may isang taong mayaman, meron mang mahirap? Bakit nga ba? Alam niyo po, sa history ng Hudyo, piniling bayan o lahi ng ating Panginoon, kung sinunod lang po ng mga Hudyo, yung batas o kautusan ukol sa sabbatical year and year of Jubilee, at tulad po sa nakatala sa Leviticus chapter 25, sa sabbatical year, meron tinatawag po na sasaka, halimbawa, bukid. Pagdating po ng ika-7 taon ng pagsasaka sa bukirin na yan, ipapahinga mo. Papahinga mo. Doon naman sa Jubilee year, pagdating po ng ika-50 taon, so 7 times 7, 49, tapos yung 50th year, ipapahinga mo. Para po manariwa, para po ika nga ay mas magbabalik po doon sa kanyang taba at lusog ng lupa, and the next time na magtatanim ka, nako, doble-doble ang pwede mong kitain o pakinabangan. Pahinga mo. Yan. Sa mga pastor, mayroon po tinatawag na sabbatical leave. Pag dumating na po sa ika-7 taon ng paglilingkod, pwede po siyang humingi ng sabbatical leave. Magpapahinga muna para medyo makahinga-hinga. Ayan. Hindi po natin masyadong napapractice yun, mga kapatid. Subukan natin. So, ganito po ang kalagayan. Leviticus 25. Pahinga mo muna para magbalik yung sigla, yung enerhiya,
yung mga ika nga po nutrients diyan, at pagka nagtanim ka ay doble ang ani, matataba at mayamang-mayaman. Tinuligsa po ng mga propeta ng Old Testament ang mayaman na ika nga po nangangamkam ng malalaking ari-arian at inaapi-api ang mga balo at mahirap. Yung po ang ginawa nitong mga mayaman sa lumang tipan. Sa panahon naman po ng Panginoong Hesus, yung pong Palestina sakop ng Roman Empire. At nung naghahari po ang Roma sa mundong ibabaw, napakahirap mabuhay ng mahirap. Naintindihan niyo po yan? Napakahirap mabuhay ng mahirap. Hirap ka na, pinahihirapan ka pa. Mahirap ang buhay ng mahirap. Si Lazaro naman po sa kabilang banda, may sakit na at maaring lumpo kasi sabi ng talata, he was laid at the rich man's gate daily. Dinadala po doon, parang ibabagsak lang siya doon sa may gate ng mayamang lalaki. Ang pumapansin sa kanya, tanging mga aso na hinihimod-himuran, ay kakain pala tayo mamaya. Hinihimod po yung nagnanaknak. Yung po yung Tagalog ng ulcerated. Nagnanaknak na mga sugat, mahapdi at makirot. Kung sakali pong medyo nag-react po yung inyong kaisipan at hindi na kayo makakain ng... Ako na ang bahala doon. So, ibig sabihin po, mga kapatid, ang inaasahan lang sana nung mamang Lazaro, kung anong malaglag doon sa lasapag ng mayaman. Hindi matawag na pagpag eh. Yung pagpag eh, mapipili mo tapos luluto mo lang at pag napakulan, sarap na naman. Sarap na naman. Hindi po ganun ang pagkain ni Lazaro. Nakikipaggagaw po sa kanya yung mga aso. Nako, mga kapatid. Sa mayaman, napakadali naman sana na mapansin itong si Lazaro at natulungan kung siya po ay merong pagkapahalaga sa kautusan ng Hudyo. O kaya, baka inisip ng mamang mayaman na kung siya'y dadalawin ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga ika nga po'y kapwa mayaman, baka bago pumasok sa bahay niya, nabigyan ng yung pong limos itong si Lazaro. Pero ang posibilidad, hindi rin po nila ginawa yun. Ang nangyari sa halip, mga kapatid, kung sa ating panahon ngayon, baka nag-aakala itong mamang mayaman na sana man lang ay dinala o pinadala sa DSWD, sa Malasakit Center, sa kanilang barangay hall, pero inignore po ng mamang mayaman continuously while enjoying his recognition and his riches. Lumalabas, mga kapatid, alien o foreign sa vocabulary ng rich man ang stewardship. Kundi, ginamit sana ang bahagi ng kanyang kayamanan para tulungan si Lazaro o sino pa mang nangangailangan. Baka po, naisip ko lang, walang sino man sa mayamang lalaki o sa kanyang kapwa mayaman, wala pong sino man na nakaalala sa sinasabi ng kasulatan, basically the Old Testament, ukol sa pangalaga sa mahihirap. Ukulan lang natin halimbawa ang bagay na to at let us read some verses from the book of Proverbs. Aklat lang po ng kawikaan, mga kapatid. Samahan nyo nga po ako sa pagbasa ng ilang mga talata rito. Bibigkasin ko po yung reference at unahan po sa pagbasa. Una po, Proverbs 14:21. Proverbs 14:21. Basa ng unang makakita. Pakilakas po, pakilakas.
It is a sin to despise one's neighbor. Wow. Proverbs 19:17. 19:17. Basa. Pakilakas lang po. Hoy, tingnan nyo yung talatang ito, mga kapatid. Na-intriga ako dito eh. Sabi niya, He who is kind to the poor lends to the Lord. Uy, para ka palang nagpapautang kay Lord. Akalain mo yun? May utang sa'yo si Lord. Ha? Pagka ikaw ay sabi, He who is kind to the poor lends to the Lord. Gusto niyo magkautang kay Lord? Alam niyo, pag nagbayad si Lord, naku, doble-doble sa ang balik, kapatid ko sa Panginoon. O isa pa, 21 verse 13. 21:13. Basa po. Ang lalakas ng mga boses niyo, mga kapatid ko sa Panginoon. O mahina na talaga ang tenga ko. Nagsabay-sabay na, ang gulo naman. Ang gulo niyo. 13. If a man shuts his ears to the cry of the poor, he too will cry out and not be answered. O yan naman, matindi rin po, no? At huli. 28 verse 27. Chapter 28, 27. Basa. Nako, ang lupit, ano? Siyang nagkukubli ng kanyang mga mata. Yung ayaw niyang tumingin, no? May napansin siya, tapos di po papansinin. Nako po, mabigat. So yan po ang idea, basically. Now, mga kapatid, tingnan naman natin yung pinagkaiba nung sila'y mamatay. Kanina, habang sila'y nabubuhay, ngayon po, nung sila'y mamatay. Pinagkaiba sa kamatayan. Verse 22 ng ating text, Luke 16:22. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. May pagkakaiba pa rin po. Yung mayaman, nung mamatay, inilibing. At maring marangya ang pagkakalibing kasi mayaman. O kaya po naman, pinakawalang-wala, yung kostumbre ng mga Hudyo pagka mayroon pong paglilibing o burol libing. Mayroon po yung upahang taga-iyak. Tapos po ay matagal-tagal din po yung oras ng pagbuburol. At mayroon pong mga ina-plus o nilalagay po sa katawan na tapos mo matinding pagbabalot at napaka po. Pero simple lang, ang sabi ni Lucas dito, ang mayaman ay namatay at nilibing. Whereas kay Lazaro, ang wika po rito, mga kapatid, yung pong mamatay ang beggar, sabi, the angels carried him to Abraham's side. Whoa! Pinakawalang-wala. Aplikasyon. Ang kamatayan po ay hindi po katapusan. Ito po'y panimula ng bagong buhay sa panibagong kalagayan. Kapatid ko sa Panginoon, totoo po ang langit. Tama po? Paniwala tayo doon. Totoo ang langit. At tanong ko po sa inyo, sino ang gustong pumunta sa langit? Pagtaas po ang kamay, yung gusto talagang pumunta sa langit. Sino po ang gustong mauna? Luma na yan, pastor. Luma na yan. Baka naman may bulong sa inyo. Pagkakain ko na lang po ng tanghalian natin. Pero kapatid ko sa Panginoon, equally true. With full conviction, I'm telling you, equally true. Kung totoo po ang langit, totoo din po ang impyerno. Kapatid, narinig mo ba ito? Kung totoo po ang langit, totoo rin po ang impyerno. Karaniwan po, pag langit, turo tayo pataas. Pag impyerno, turo tayo pababa. So, alin sa dalawa? Turo pataas o pababa ang gusto mo? Pataas. Pataas. Yan. Ngayon, Abraham's bosom. Ibang descriptive words, paraiso. Paraiso. Langit. In other words, langit. Death to the Christian is immediate presence to his God. Death to a non-believer ay, yun po, far away from God. At dito po, mga kapatid, makikita natin. So, moving to the next, ang pinagkaiba sa
walang hanggan na kalagayan. Tandaan po natin, meron nagsabi, parehong namatay. Ang Lazaro, mayamang lalaki. Mayaman man, pero namatay din. Mahirap namatay. Pero mga kapatid, ang sabi po ni John Donne, death is the greatest leveler. Pinagpapantay-pantay lang po tayo ng kamatayan. Ano mang estado mo ng buhay dito sa mundong ibabaw, pasintabi masabi ko, mamamatay ka rin. Patay ka rin bata ka. Mayaman, malusog, kung ano pa. Itong magpapantay sa atin. Mamamatay tayo. Lahat. Dahil po doon, mahalaga na tuunan natin pansin yung pangwalang hanggan. Alam po natin mga kapatid, yung pong, sabi nga natin, impyerno, ang nilarawan po dito, place of torment. Sabi ng 23, in hell where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. Wow! Alam niyo po, pagkukulan natin ng atensyon ito, lalo na sa ating naharap ng pagtapos ng halalan, ilang araw po, dadalaw ang maraming sa atin sa puntod ng ating mga mahal sa buhay. Pagsasama-sama ng buong pamilya. Mga kapatid, habang sinasariwa natin sa ating alaala, yung nung kasama pa natin ang ating mahal sa buhay na nauna sa atin, hopefully, gaya po ng sinabi ko nung nakarang linggo lamang, na yung abo ng Kuya Narding de la Paz ay inilibing na rin. Abo na. Abo na. So, nagsama-samang pamilya doon. At nasabi ko po, kung sakali, wala po ito sa notes ko, kung sakali, may posibilidad na magsasalita ang Kuya Nards sa kanyang pagkakalibing. Ano kaya ang kanyang gustong sabihin sa kanyang pamilya? Ang sabi po, ang isang posibilidad, ginugusto niya na makasama niya kung saan siya naroon ngayon. Malinaw kay Kuya Nards yung pagkakilala kay Kristo na kanyang Panginoon tagapagligtas. At ang tanging paraan po na pwedeng magkasama-sama sila doon ay yung bawat isa ay may papasya ng pagkilala at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. That is the only way. At yung po sinasabi ng mga talatang ito. Alam niyo po, ang obserbasyon dito sa mamang ito, kakaiba. Kasi po, di namatay na. Pwede bang merong ano po sa mga bata dito? Yung ating answers, ano nga po yung mga bata. Then, tingnan po natin, mga kapatid ko. Eto po. Nag-pray itong mamang ito doon sa place of torment kung saan siya naroon. Nag-pray po siya, 2 pagkakataon, meron siyang hiniling kay Amang Abraham. Ang una po, nag-pray siya para sa kanyang sariling kalagayan. Hirap na hirap siya kung saan siya naroon. At sabi niya, makikiusap po ako, Amang Abraham, na kung maaari, itong isugo niyo po si Lazaro na mag-dip ng kanyang isang daliri, yung tip of his finger, sa tubig, pagkatapos po ay pumunta rito at mapadikit man lang sa aking mga labi dahil talagang hirap na po ako dito sa apoy. Hindi po mangyayari yon. Kasi po, sabi rito ng ating talata, mayroong chasm, mayroong pong parang isang malalim na bangin na nagpapahiwalay sa kanila. Mind you, guys, ito pong eksena nagpapakita, alam po nila ang nangyayari. Wala pong, ang kamatayan po ayon sa mga ibang paniniwala ay soul sleep. Yung bang, wala ka nang alam. Hindi po. Nakikita nila. Nakita ng Lazaro, yung si Abraham, kita ng mayamang lalaki si Abraham, nasa katabi niya si Lazaro.
And yet, ang pag-uusap po niya, sa kanya pa rin sarili. Maginhawahan siya. Dati po, nandito siya sa lupa, ang kasanayan ng kanyang nalalasahan, sarap na sarap asin. Dito, kahit na kaparanggot lang po, deep, isang patak lang po ng tubig, makakaginhawa na sa kanya. Tapos, nung hindi po mangyari, hindi po mababigyan dahil hindi po pwedeng mangyari. Ang sumunod, baka po naman pwedeng, kasi naalala ko po yung meron pa akong 5 kapatid na naiwan. Kung maaari po sana, sugo niyo po ulit si Lazaro sa lupa para warningan yung aking mga kapatid. Ayoko po silang mapunta rito. Kabaligtaran kaysa sa nangyayari. Huli na. Asalip, ang pinakita po rito, hanggang sa huli, selfish ang mamang ito. Naghari pa rin po yung kanyang kapakanan, yung kanyang ginhawa. Naghari pa rin po, bagaman sabihin natin malasakit sa kanyang mga kapatid. At alam nyo, kung sa isang banda, pinangalanan po yung isang mama dito, yung pulubi, si Lazaro, hindi man po binigyan pangalan yung mayamang lalaki. Meron pong mga scholars na nagpapalagay, posible kaya na ito yung Haring Herod Antipas. Kasi ng panahon pong ma-record ito, ay meron din pong 5 kapatid itong si Herod Antipas na hari sa Judea. Di man po naging katiyakan, pero ang katotohanan po, etong sitwasyon, kapatid ko sa Panginoon. Pagkakaiba. Ang dulo po nito, mga minamahal, hell is real. Hell is a place of torment and loneliness. Wala pong kaibigan sa impyerno. Wala pong pwedeng magsabi, okay na rin ako mapunta sa impyerno, marami akong makakasama doon at chika-chika lang, enjoy lang. Hindi po totoo yun. Wala pong piyesta-piyesta katulad ng gagawin natin maya-maya doon sa impyerno. Ayaw po natin mapunta roon. So yung kanyang mga kapatid, okay na rin makasama ko mga kapatid ko dito sa impyerno, okay na kasi mag-reunion kami rito. Wala pong reunion. Sabi nga ni Warren Wiersbe, hell is not an eternal New Year's Eve party at which sinners have a good time doing what they used to do on earth. Wala po, hindi po pwedeng gawin ron. Posible daw po mga kapatid, nag-witness si Lazaro sa mayamang lalaking ito. Araw-araw ba naman, nandun siya sa gate. At kung ano po ang kanyang pwedeng gawin, isang posibilidad, nagwi-witness po ang mamang Lazaro doon sa lalaking mayaman. Pero dahil po sa sobra niyang pagmamahal sa salapi at inakala na ang mahirap po katulad ni Lazaro ay pinarusahan ng Diyos, ayoko maparusahan ng Diyos, kaya ako naghihirap ay parusa ng Diyos. Mantalang, dapat ako'y mayaman, so ginagantipalaan ako ng Diyos. Kaya pinayaman ako. Nanatili po siya doon sa kanyang palagay na yon, hindi po binigyan pansin. Kaya sabi po dito, kahit na isang patay, magbangon sa mga patay, magpakita. Hindi po Naalala nyo, meron pang isang mamang Lazaro sa kwento ng Biblia, sa John 11. Yung kapatid po ni Marta, ni Maria, Lazaro din po ang pangalan. Namatay po yon. Asin, talagang namatay. 4 na araw pang nakalibing nung puntahan siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Jesus. At saka po siya binuhay na muli. At bunga po noon, naging patuto po ang mamang Lazaro na to, John 11, yung binuhay na muli ng Panginoon, upang mapatunayan, hawak ng Diyos ang buhay ng tao. Mga kapatid, nung siya'y magpapatuto, hinangad-hangad pang ipapatay. Nabingit din po sa kapahamakan sa panganib ang buhay ni Lazaro.
na kapatid ni Martha at ni Maria. So, eto po, suma total. Kung hinangad po ng mamang mayaman na sana'y ma-warningan yung kanyang mga kapatid, pero hindi po maaari dahil sa nandyan na ang salita ng Diyos, the law and the prophets, pero hindi po papansinin. Nangangahulugan po mga kapatid, ang tanging makapipigil sa 5 kapatid makasama ng mayamang lalaki sa pagtitiis at paghihirap doon sa kanyang kinaroonan, ito lang po. Ito lang po. They needed to hear the word of God about faith and salvation and respond to it by faith. That is all. Wala na pong iba. They needed to hear the word of God about faith and salvation and respond to it by faith. The law and the prophets tell sinners how to repent and be saved. And the Jews heard this, read every Sabbath day in their synagogues. Faith that is based solely on miracles such as rising from the dead cannot produce conviction or conversion in the hearts of the lost. Ang huling tanong sa atin mula sa mensahe ng Panginoon Diyos. Ang sabi po ng Mark chapter 8 verse 36, For what shall it profit a man if he shall gain the world and lose his own soul? May pagpapasya kang gagawin, Kristo o kayamanan. At ito'y isang matinding katotohanan na kahit na maging sa pagsasama-sama ng pamilya sa puntod nitong darating na araw ng mga patay, manaway makapag-ukol tayo ng seryosohang pag-uusap tungkol sa pangwalang hanggang kalagayan natin. Ang puntod ng ating mahal sa buhay ay pisikal na patotoo o halimbawa na darating ang panahon ng pagtatapos ng buhay dito sa lupa. Pero may pagtatransport po sa kabilang buhay naman kung tawagin natin. At alin lang po sa dalawa, langit o impyerno. At isa lang po ang paraan. Sabi ng Panginoon, John 14:6, I am the way and the truth and the life. No man comes to the Father but through me. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming po salamat. Your showcase an attraction for you, then others may see who you really are and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. Bless the world through MCF as we gather to grow.